Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay former Chief Justice Renato Corona nang dahil sa kakulangan ng ebidensya, siya ay hinatulan ng guilty ng mga senador sa panahon na ang namumuno ay si former President Noynoy Aquino. Pumabor ang Chief Justice na ipamigay sa mga magsasaka ang Hacienda Luisita at dito nag-ugat na siya ay siran at sumailalim sa impeachment trial. Kaya naman sa huling araw ni Chief Justice Renato Corona sinabi niya ang quote, "On Judgment Day, if God asks me how can you convince me that you did something for the least of my brethren, I'd say, I came out with the Hacienda Luisita decision to favor the farmers, and I lost my job for it. I'm very proud of our decision in Hacienda Luisita because these people have been trying to get back their lives for centuries. It was my court, under my leadership, that finally granted it back to them." Tanging 3 senador lamang ang bumoto na hindi guilty o dapat acquitted si Chief Justice Corona, at may mga usapin naman na nagpa-mode-mode ng 50 million pesos si Noynoy sa mga senador na bumoto para patalsikin siya. Narito ang naging pahayag ni Trixie Cruz Angeles patungkol sa nasabing issue. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa iba ko pang mga video. Ang Sandigan Bayan po kung saan nililitis yung kaso ni dating Chief Justice Corona at ang kanyang pamilya ukol or bunga ng kanyang impeachment proceeding, kung saan ang sabi ng Senate umuupo bilang hukuman doon sa impeachment trial, kinasuhan si dating Justice Corona ng, among others, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at failure to file SALN. At dahil dito, dahil sa findings ng Senado, siya po ay natanggal sa pwesto bilang Chief Justice. Pero hindi lang po yun. As anybody who had watched that show can attest, hindi lang po pagtatanggal, simpleng pagtatanggal sa kanyang pwesto ang nangyari kay Chief Justice Corona. Siya po ay, in English, na-demonize or siniraan ng husto. Kung kaya't kahit nagpapakita siya in rallies where people should have been sympathetic to him, binabato siya, sinisigawan siya, minumura siya. So that was how badly or how angry people were at the former Chief Justice. Hindi naman po sa kasalanan din ng mga tao who did not know any better. Kasi as we know, the impeachment proceedings ay widely covered, pero hindi necessarily objective yung coverage na yun. In many instances, people already believed that he was guilty. At parang laro na lang yung impeachment proceeding, at least that's how it looked to some people. Kasi merong puntirya. Ang puntirya talaga ay tanggalin si dating punong mahistrado Renato Corona. Ngayon maraming nagtatanong, maaari po bang kasuhan ang mga senador at kongresista na nag-institute at nagtuloy ng proceeding sa kanila? At yung dahil sa findings nila. Dahil maliwanag na yung findings ay hindi naman tunay na base sa ebidensya na nakapresenta, at least ito ang tingin ng karamihan sa mga tao ngayon. And as it turns out, sa isang hukuman naman, maliwanag na dito sa Sandigan Bayan, hindi talaga aabot dun sa punto ng high crime or graft and corruption laban kay dating Chief Justice Corona. Ayon sa Sandigan Bayan, simpleng negligence lang daw po ang kasalanan ng dating mahistrado dahil imbis na i-correct niya, hindi niya naitama yung mga pagkakamali ng mga tao na automatic nagpa-file ng kanyang SALN para sa kanya. Ang simpleng pagkakamali ay hindi kasi na-explain ang mga ibang mga deposits or hindi naging maliwanag kung hindi niya diniklara ang ibang mga deposito na mayroon namang basehan sa batas na wag ideklara. So simple lang po ang kanyang
mga pagkakamali, may mga hindi na-include, pero ang sabi ng Sandigan Bayan, hindi naman yon may pwedeng masamain. In other words, walang malis ang pagkakamali ng dating punong mahistrado. Hindi niya sinasadya, hindi niya ginawa ito para magtago ng pera na nakuha o nakamtan through means of a crime. Instead, it was a mistake that he should have corrected. Kung kaya't ang tawag ng Sandigan Bayan dito, simple negligence. At dahil simple negligence ito, hindi siya dapat ma-deprive ng kanyang mga karapatan. Katulad ng kanyang karapatan sa mga benepisyo, sa retirement, at doon sa at in other words, naging hatol na rin ito. Indirectly, doon sa kanyang impeachment trial. Sabi ni Jean Cua, one-sided ang coverage. Totoo po yan. Dahil ako po ay, at the time, tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines, ang IBP po ay kadalasan is called upon to defend the judiciary dahil nasa pangangailalim kami ng hudikatura. And in this instance, ang under attack ay ang punong mahistrado, which to the bar, o ang mga abogado under the IBP, it appeared to us that what was under attack was not the Chief Justice or Renato Corona, but the office of the Chief Justice and in fact the Supreme Court itself. Kasi dapat ang Supreme Court mayroong karapatan din, mayroon silang administrative proceedings kung saan maaaring tawaging pansin at patawan ng nararapat na penalty ang isa sa kanila kapag sila ay may mga administrative failings or offenses. Katulad nga ng sinasabi ng mga mahistrado at the time, hindi kami naniniwala na aabot ito dun sa punto na kailangan siyang ma-impeach. Kulang ang ebidensya, kulang ang bigat ng paratang sa kanya. Gayunpaman, hindi ininda ng ehekutibo ang lehislatura at hindi rin na i-execute ng hudikatura ang sarili nilang proceedings, ang sarili nilang mga desisyon na tenga na lang yung kaso ni Justice Corona dun mismo sa hukuman nila at natuloy ang impeachment proceedings. Ngayon, maraming nagtatanong, maaari bang sumingil ng danyos ang pamilya ng dating punong mahistrado? Generally speaking, hindi po talaga pwede dahil ang mga kongresista at ang ating mga senador sa kanila ay nagpapatupad ng kanilang tungkulin bilang mga legislador nang sila po ay nag-undertake ng impeachment proceedings. Na-impeach siya ng Kongreso at nag-conduct naman ng impeachment trial ang Senado. Ang outcome na ito ay ang pagtatanggal at inadvertently pagpapahiya sa dating punong mahistrado. Pero dahil sila ay acting as senators and congressmen, immune po sila sa kahit anong suit o kahit anong asunto sa tungo sa pagpapatupad nilang kanilang tungkulin. Okay? Wala pong recourse ito. Hindi po natin maaaring i-review yung desisyon ng Senado bilang Senate Impeachment Court. Hindi po maiaangat yan sa Korte Suprema dahil ito ay mandato, hiwalay at equal dahil ito ay isang bahagi o sangay ng gobyerno, hiwalay at equal sa hudikatura at hindi maaaring i-overturn ng Supreme Court ang desisyon ng Senado dito sa pag-fulfill ng kanilang mandato. Na natin yung inyong mga tanong. Kung maaari po, pakiusap lang, huwag po tayong mag-all caps. After the second warning, tatanggalin na po namin yung inyong post. Medyo nakakalamang kasi dun sa ibang mga nagsasalita ng maayos doon sa comment section. Alright. Sabi ni Annie Bernardo, naawa talaga kami kay CJ Corona noon. Super thanks kay BBM, MDS at Senator Joker Arroyo. Wait, okay? Wala silang nagawa. Bumoto man sila ng pag-a-acquit kay dating mahistadong Renato Corona,
Kahit na mayroong ganun silang mga photo, ito po ay mere objection lang. Dahil na overpower naman sila or overwhelming naman po ang boto para tanggalin ng dating punong mahistrado. So, however, tama naman po kayo, sila lang po ang bumoto kahit overwhelming na yung mob. Okay? Hindi po overwhelming ang ebidensya. Ang totoo niyan, ayon dun sa mga ngayon sa pangalawang pagsusuri at kahit na dito sa desisyon ng Sandigan Bayan, kulang po ang ebidensya. In fact, ano yung sinasabi ng ating saligang batas? Kailangan siya ay high crime or graft and corruption. Pero yung hukuman mismo na naglilitis ng graft and corruption, sinasabi na simple negligence lang po ito. Ibig sabihin ba nito ay mali ang desisyon ng Senado? Posibleng mali in the sense that it was unjust na tatanggalin siya. Lalo na't ginamit lang ang impression na hindi siya nag-file ng tamang salin para siya ay tanggalin. Walang ibang findings po ng Senate Impeachment Court, walang nahanap na actual graft, walang sinasabing nagnakaw siya, walang sinasabing may tinanggap siyang bribe. Ang sinasabi ay mayroong mga kayamanan na hindi daw niya nailagay sa kanyang salin. So sabi ng Sandigan Bayan, you cannot weaponize the salin, lalong-lalo na dito sa kaso ni dating Justice Corona, walang malis, walang intensyon na magtago ng krimen doon sa pagkakamali sa kanyang salin. Sabi ni Cynthia Nuza, nakakalungkot po. Wala ko yung comment mo. Yun. Di man lang niya nakita ang magandang resulta ng verdict para sa kanya. Di pale, karma na yan sa mga nag-accuse sa kanya. Totoo po yan. Sabi ni Rolaida Arcilia, bakit ganun ang batas? Kawawa ang walang kasalanan. Di po ba dapat na baguhin ang batas? Kailangan po magpresenta kayo ng alternatibo. Kasi sa ngayon, wala tayong nakikitang ibang mas maayos na sistema. In fact, parati naman binabago ng Korte Suprema o nire-review ang sistema na ito. Parating nire-review ang rules at tinitignan kung ito ba ay ayon sa ating sense of justice. Makatarungan ba ang mga rules na ito? Parati po yang nire-revise, pinag-i-eksperimentuhan, tinitignan. Pero huwag po tayong magkakamali. Hindi po kasama sa sistema ng hustisya o katarungan ang impeachment. Ito ay isang political exercise. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya under ng Supreme Court. It isn't even about guilt or innocence in the sense of a criminal case. In fact, it is like an administrative case. Hindi kasi kaya natin ginagawang impeachable ang ilang mga opisyal natin ay kasi dapat hindi ganun kadali sila tanggalin. Pero in this case, with a very determined, supposedly determined president, ex-president, deceased president, and the resources of government na gawa nilang magtanggal ng isang magistrado ng Korte Suprema, and it took a long time for justice to be able to catch up with it. Silang tatlo lang naman, okay, nasabi niya na yan. Kaya nakarma ang Abnoy, ugnat po natin dahil patay na po siya. From the start, sabi ni Ma'am Josephine Kimoro, na feel ko na talaga na hindi niya deserve yung sobrang unfair. Oo, actually ngayon, marami nang nagsasabi na tingin nila hindi na walang kasalanan si Justice Corona. Pero at the time, mahina ang boses ng iilan sa atin. Definitely, at the time, bilang tagapagsalita ng IBP, nandun po kami sa panig ni Justice Corona. Nilaban po namin, at least doon sa publiko, ang panig ni Justice. Gayun pa man, grabe talaga ang coverage. Grabe po talaga yung mga sinasabi sa kanya na kahit ordinaryong mamamayan, dahil yun lang po ang kanilang nababasa at nakikitang opinyon, ay nadala ng retorika
ng kawalan ng katarungan. Ang totoo niyan, para lang maliwanag, isa po ako dun sa mga abogado na kinukuha ni Justice Corona bilang defense panel niya. Kaya lang at the time na una pong humiling ang IDP na ako ay maging tagapagsalita nila. Kung kaya't nag-usap kami ni Justice Corona at sabi niya mukhang mas kailangan ka doon, gustuhin ko man na nandito ka sa defense panel ko, baka makakatulong ka rin para lang makatarungan, para lang balanse ang magiging balita tungkol sa akin. Kaya araw-araw minsan nakaka5, 6 na interview kami or ako. Radyo, television, kadalasan pumupunta sa opisina ko, madalas nasa mga studio ko, ini-explain ko yung procedure ng impeachment at yung nangyayari kay Justice Corona. Gayon pa man, kulang po ang efforts namin. Kulang din, although ang tingin ko hindi naman nagkulang ang defense panel, maliban lang dun sa maling nag-abiso kay Justice na siya ay tumestigo, tingin ko maayos naman na ipresenta ang ebidensya. At maayos naman at malinaw naman na kulang ang pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution. Sa totoo niyan, doon pa lang sa House, kulang na po ang ebidensya. In fact, dahil sa sobrang pagmamadali nila, hindi maliwanag ang articles of impeachment. Mismo nung si Senator Enrile bilang pinuno ng Senado or Senate President ay nagsabing ano ba itong mga articles of impeachment ninyo? Wala man lang silang ebidensya, ginawa nila yung articles of impeachment. Sa madaling sabi, in fact, yun ang naging kaso sa Korte Suprema. Kinwestiyon ni Justice Corona sa Korte Suprema at humingi ng TRO laban sa Kongreso dahil sa kakulangan ng articles of impeachment at the time. Nag-agree ang hukuman, gayon pa man, hindi nila ma-execute ang alam nilang tama dahil tumuloy-tuloy na ang impeachment sa Senado. So, ano yung nangyari kay Justice Corona? Hindi pa man na-file yung mga articles of impeachment, tinatrabaho na siya. Lumalabas na ang balita tungkol sa kanya, maraming nagwaakusa o pinagchichismisan siya na marami daw siyang pera, marami daw siyang inimbak sa bangko, marami daw tinago, mayroon daw kasunduan with GMA and so on. Ang dami pong pinagsasabi. Mga komentarista lumalabas. Mayroon na rin social media at the time at ito ay nagre-reflect din ng mga opinion ng mga tao, not necessarily ang katotohanan. Anong ibig sabihin nito? May operation. Ibig sabihin, trinabaho. Hindi lang ito tungkol sa ebidensya, ngunit tungkol sa pagpapakita na itong isang taong to ay may kasalanan, posibleng isang kriminal. At nilabas ang mga balita na ito di pa man natatapos ang articles of impeachment. Mariin nating iulitin, may lesson po dito. Kailangan pinabantayan natin ang retorika na lumalabas sa media at ngayon sa social media. Tinatrabaho ba ang isang opisyal para matanggal ito? Maaari ba nating sabihin na sufficient na ang ebidensya dito? Tama ba ang pagpipresenta ng ebidensya? Pinipresenta mo ba yan sa media o dapat intayin mo ang pagpipresenta doon sa hukuman, doon sa tamang venue? Parati natin dapat kikilatisin ang mga ganitong klaseng operasyon nang sa gayon hindi na po tayo magagamit bilang instrumento ng kawalan ng katarungan. Kawawa ngayon, sinasabi natin, kawawa si dating Chief Justice Renato Corona. Oo, nasa huli ang pagsisisi. Pero kung sana'y masinop tayo doon sa mga naririnig at nakikita natin, hindi na dapat po tayo nagpadala. Hindi ko sinasabing kasalanan ninyo kasi kahit ako, kung ordinaryo akong mamamayan, at yun lang ang naririnig ko, bay madadala din ako. Hindi ba? Tignan nyo ang nangyari sa mga Marcoses prior to 1986.
tuloy-tuloy ang chismis, tuloy-tuloy yung mga sali-salita. Wala pang social media nun, pero laganap ang chismis at mayroong tinatawag na mosquito press. Hindi malinaw kung sino yung mga publishers, in many instances, hindi malinaw kung sino yung nagsulat. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang pag-churn out ng kung ano-anong chismis hanggang sa umabot sa punto na nagalit na ang taong bayan sa maling pag-aakala or sa paniniwala na ito ay lahat totoo. Bakit natin nasasabi sa maling akala? Dahil matapos ang EDSA Revolution, pumasok na po ang Cory administration at nagkaroon ng PCGG. Hindi po lahat ng pinaghinalaang ill-gotten wealth o pinaghinalaan na ninakaw sa gobyerno and so on ay napatunayan. Hindi po lahat ng kaso ay tumuloy at hindi po lahat ng mga may asunto at pinaghinalaan na nagnanakaw sa gobyerno ay nahatulan na may sala. Ehemplo lang po yon at ito po ay opinyon. Kung hindi po kayo sang-ayon dun sa sinasabi ko, ukol dun sa paniniwala ko o pagtitingin ko sa kasaysayan prior to EDSA, maliwanag naman na mayroong ibang mga venue para isaad ninyo ang inyong saloobin. Tatawagin nyo bang fake news ang mga ganito? Hindi po. Parati natin dapat nire-review ang kasaysayan. Katulad nito, bahagi na po ng kasaysayan ang paglilitis kay Chief Justice Corona. At dahil lumabas na po sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada, nagkaaminan na mayroong bayaran doon sa Senado. Ano po ang gagawin natin dito? Ang mahalaga, huwag nating kakalimutan. Ito po ay lesson. Hindi po lahat ng pinagchichismisan na may sala ay tunay na may sala. Ang magsasabi niyan ay ang hukuman. Ang pagpipresenta ng ebidensya hindi po sa media. Dapat po sa hukuman, maaari naman nating i-report ang ebidensya na ito kapag naipresenta na. But that's in a perfect world. Hindi po perfect ang mundo natin, kung kaya't makakakita pa rin tayo ng mga opisyales na ino-operate muna, maglalabas sa media o sa social media ng sandamakmak na chismis para pag ito ay tinanggal, may justification na. Papalakpak pa nga ang taong bayan sa pag-aakala na yung lumabas na balita, tunay man o hindi, ay pawang katotohanan lamang. Sabi ni Dahil NT and so on, justice delayed is justice denied. Totoo yan. Ngunit hindi po delayed sa Sandigan Bayan. Kasi nga, tumuloy naman, kasi hindi po pareho yung Sandigan Bayan at saka yung impeachment, magkaiba po yun. Yung sa impeachment tumuloy, hindi naman po yun na-delay. Yung sa Sandigan Bayan tumuloy, hindi rin po yan na-delay. Gayunpaman, ngayon lang lumalabas ang katotohanan tungkol dun sa mga sinasabi tungkol sa dating punong magistrado. Ginawa din naman nila yan kay FEM, di ba? Walang pinagkaiba noon na exile sila sa Hawaii hanggang sa namatay. Hindi ba kakasabi ko nga lang? Sabi ni Ate Kusmat, kaya dapat maging parliamentary government na tayo. Gusto ko lang ipaalala na hindi po lahat ng ating mga problema ay masosolve ng parliamentary system. Although, sang-ayon ako sa parliamentary. Ito ay dahil mas madali tayong magpapalit ng liderato kapag sa tingin natin ay hindi nila kinakaya yung pagpapatakbo ng gobyerno. Sabi ni Facebook user, dapat may batas para dyan. Yun yung una pa sa media kaysa sa hukuman. Well, meron naman tayong mga libel laws kasi ang pinaparatang nila ay isang krimen. At kapag mayroon kang akusasyon ng isang krimen at wala kang ebidensya at wala naman pong kaso, ito po ay tinatawag na libel at ito ay actionable. Ibig sabihin, pwedeng kasuhan. But in the case of Chief Justice Renato Corona, hindi po niya kinasuhan ang mga taong ito. Dahil hindi niya kinasuhan, well, tuloy pa rin itong mga to. Sila po, yung iba sa kanila ay nasa gobyerno pa rin. Diba?
Sabi ni Janal Kim, sobrang kawawa po talaga si J. Corona during those times. Sobrang makita. Nahaharang eh. Sobrang ayan. Ayan, ulitin ko. Ito naman sabi ni Annie Shotwell, with this verdict, can cases be filed against those who voted for impeachment even at this time? Sinasabi ko nga po ng paulit-ulit, wala po, hindi po maaaring kasuhan yung mga yan. Wala pong review ng hukuman para dun sa mga desisyon ng Senado. In fact, hindi natin maaaring i-question kahit yung mga in aid of legislation na kanilang mga hinihiring-hiring. Hiwalay po kasi ang mandato at hiwalay silang sangay ng gobyerno. Equal. Co-equal branches sila, so they do not pass judgment on each other, particularly as a body. Hindi maaaring sabihin ng Korte Suprema o Senado, mali ang ginawa ninyo. Hindi, at wala pong paraan para i-question yan. Yan po ang balancing act kasi dun sa tatlong sangay ng ating gobyerno. They're equal, co-equal, at para hindi po nagkakalamangan, hindi maaaring mag-decide ang isa over another. Posibleng magkakatablahan sila, pero hindi po maaaring i-review ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado. Hindi rin maaaring mag-file ng danyos laban dun sa mga senador at kongresista dahil sila po ay gumagawa ng kanilang tungkulin bilang mga legislador. Impeachment is part of the legislative process. Hindi po ito trial, hindi po ito criminal trial. This is part of the legislative process, part of the powers of the legislature. Kaya hindi po ito maaaring i-review. Kaya pag sinasabi ninyo, dapat pwedeng kasuhan, hindi po dapat. Wala pong paraan sa ating saligang batas para gawin yan. Tinatanong ni Josephine Bautista, what about po former Chief Justice Sereno? Ano po yung tanong ninyo? Anong ibig sabihin ng what about? What about, what about? Ang pakiliwanagan na lang po, liwanagin yung kanyang yung inyong tanong. Hindi ba good precedent rin ito kasi ginamit ito against Sereno, sabi ni Chuck Swong? Si Sereno ba ay in-impeach? Ha? Hindi nga siya impeached Tumigil yung impeachment proceedings sa Kongreso. Natanggal siya by decision of her own colleagues in the Supreme Court. Ang Supreme Court po ang humatol sa kanya. Dahil wala siyang sinumite na salin, ni-review ng kanyang mga peers ang requirement na ito at ang kanilang hatol hindi pwede. Kung kulang ka sa salin, tapos kino-convict nga natin si Justice Corona for incorrect salin, di dapat hindi ka makaupo. Sabi ni Maureen Laos, magandang hapon po, hindi ba pwedeng ma-reopen din ang kaso sa legislature? Hindi po, it is not a court. It is a political proceeding at maliwanag na ang proceeding ay natatapos sa pagpapasa ng kanilang hatol. Alam ko na ang pakiramdam ng marami sa atin ay kulang. Late na ito, patay na si Chief Justice. Wala ba tayong paraan para isaayos o itama ito? Unfortunately, doon sa mga proseso nakasaad sa ating saligang batas at sa ating hukuman, wala po. Ano lang ang maaari nating gawin dito? Ang mahalaga, huwag nating kalimutan. Huwag natin gawin ito sa ibang tao. Huwag natin payagan na mangyari pa ang ganito. Isang malaking kawalan ng katarungan ang ginawa dahil mayroong gusto di umano ang dating presidente.